Bawat OFW ay nagsusumikap para sa pangarap. Pero paano kung ito'y mapapalitan ng pagsubok tulad ng cancer? Kikilalanin ni Kuya Alan si Noelyn at ang mga laban niya sa buhay. How long ka na sa Hong Kong? 11 years po. Tapos kailan ka na-diagnose? Last year po, March and April. So, kwento ka ng konti. So what happens? Pag may monthly period po, nag-iba po yung sakit. Kaya sinabi ko po agad yun sa employer. Tapos, nung na-check up nga po ako, na-refer po ako agad sa mga specialist. Tapos, after mammogram, a biopsy o PET scan, nalaman po na may breast cancer po ako, stage 2. Pero from completely healthy, tapos bigla ka nagulat opo. na sinabi ng cancer na. Opo. Nang una naman, very supportive po yung amo. Nagkasabi po siya na sa Hong Kong po daw kasi yung cancer is like parang headache na lang. Kasi Mayroon din magaling ang treatment nila, and then outpatient na rin, di ba? Pagka-treatment mo, okay. Opo. Tsaka pag workers visa po kasi maliit lang po yung binabayaran kasi may insurance po. Tapos nung nag-advise po yung doktor na mauna po yung chemotherapy, kasi gusto po ng doktor itatry po na ma-shrink or matunaw. Pag mangyari po kasi na matunaw, wala nang surgery. Yes. Kaya lang yung amo ko po, hindi po pumayag. So parang na-treaten po ako na papadala niya ako sa Pilipinas pag pumayag ako sa chemotherapy. Sinabi ba siya bakit ayaw niya? Kasi sabi po niya, sabi daw po ng mga scientist na friend niya, hindi daw po maganda yung chemotherapy. Ay ako po na as a mother, single mom, Yeah. tsaka takot po ako mawalan ng trabaho, kaya napapayag po ako. But in the end, katawan mo yon, so ikaw magme-make ng decision dun sa treatment. Opo. No? Nung hindi siya agree, ayaw kanyang payagan. Opo. So anong ginawa mo? Kasi pag nag-chemo po, di ba, magpapahinga. Kinonsider ko po yung niya, tapos inadaw ko po yun sa doktor. Ang sabi po kasi ng doktor, no, pag hindi po ako magpa-chemo, may chance po na babalik yung cancer at baka wala na daw po silang magawa. Tapos, sabi ng doktor kasi highly recommended po talaga yung Tapos, nagtanong po yung doktor na bakit parang alanganin din po ako. Sabi ko, kailangan ko kasi na maging considerate din sa amo. Pero sabi ng doktor, buhay mo to. Kaya nag-decide po talaga ako na gusto ko po magpa-chemo. Doon po ako tinanggal. Kanina, when I saw you, sabi ko, kamusta? Sabi mo, lumalaban. Opo. So may natitira ka pang treatments. Meron pa po, may 3 pang chemotherapy. After ng chemotherapy, meron pang radiotherapy. After ng radiotherapy, meron hormone therapy. So anong matutulong sa'yo ng Cayetano in Action with Kuya Boy? Alam ko mahirap, alam kong napakarami, no? But kung kakayanin din namin, what can we offer to help you right away, no? Gusto ko po kasi na yung medical assistance. At saka, At gusto mo dito magpa-treat, di ba? Opo. Kasi dito na rin nag-umpisa at Opo. kumpetuhin. Opo. And habang nagpapa-treat ka, nagwo-work ka, hindi na. Hindi na po. So paano yung pamilya mo doon? Isa din po yun sa hingi ko din. So na- nagsasakripisyo muna Opo. sila. Gaano katanda na yung baby mo? 19 na po yung panganay. Tapos, Nag-aaral? Opo, college po. At saka yung pangalawa is 17. So this is what we'll do. Tutulong kami dun sa last 3 treatments, no? Opo. And then we will get in touch. Tulungan mo kami. Ika na nga dito, Larry. Siguro kahit conference call o ganyan. Sino nag-aalaga sa 19-year-old mo? Ang kuya ko, What's his name? Ashley. Let's get in touch with Kuya Ashley kung ano kailangan ng mga anak para they know na kahit na nagpapagamot ka, in your name, tumutulong pa rin tayo sa pamilya, no? Nasa Taytay kuya mo, di ba? Ay, ako. Yung panganay. So Larry, yung last 3 treatments niya, Yes, sir. we will arrange dito. Yes, sir. Oo. Never ko ina-underestimate at binavalue ko yung pag-appear niyo sa camera. Alam niyo bakit? Mahirap na nga pinagdadaanan niyo, mahirap ang pag-usapan. Okay. Pero kasi kung sa'yo lang nangyari, off the air, usap tayo tapos. Pero nangyayari talaga sa mga Pinoy at Pinay dito sa atin, di ba? Kukunin ko lang yung hugot sa naging lakas mo. Pagka biglang nalaman ng isang nagtatrabaho dito na may sakit siya, based on your experience, anong advice mo sa kanila? Talagang kakapit po sa Panginoon. Kasi mayroon pa rin pong mga tao talaga na gagamitin. So pray, have faith. Opo. Then physically, what should they do? Ituloy ka agad yung check-up. Opo. Pipiliin po yung buhay. How do they deal with their amo? Sabihin ka agad or hintayin muna may resulta? Ano yung practical side? Ako po kasi, wala po ko tinago sa amo eh. And then kung walang problema, good. Pero kung may problema, yun nga yung sinasabi mo, dapat nakakatawag ka agad sa consulate at may mag-assist ka agad. Opo. Diba? Kasi under
Hong Kong law, Opo. dapat hindi kayo terminate just because may sakit ka, di ba? Opo. And meron kayong health benefits dito. Opo, meron po. Kaso, hindi po ganun kadali lumapit sa kanila. Isa po ako sa na-reject doon. Anong Dito, hiningi mong tulong sa consulate? Shelter po talaga Shelter. unang-una. Kasi po pinababa po ako ng madaling araw. Hmm. Tapos isang gabi lang po ako inallowed ng isang amo na magstay. Tumakbo po agad sa Tapos hindi consulate. sila nag-respond right Sinabihan po ako umuwi. away. Saan ka daw uwi? Eh, wala kang uuwi. Wala, pinalabas po talaga ako. Mayroong isang amo na nagbagandang loob. Opo. Sige, uwi. I'll find out, ha? I'll find out. Opo. natin, Opo. ha? Thank you sa'yo. po. Opo. Magbabalik ang Cayetano in Action with the one and only Boy Abunda.